above every name, Jesus. Jesus, Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. All the heavens shout your praise. All creation bows. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, oh how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. I will sing forever. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every. He's exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name above every name, Jesus. Hallelujah. So yun po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na pong ito ay sabay-sabay po tayo na magpupuri, sasamba at magpapasalamat sa Panginoon. Maaaring meron tayong mga kinakaharap na mga pagsubok sa mga oras na ito. Marami tayong mga bagay na iniisip. Pero alam nyo mga kapatid sa Panginoon, ito yung panahon para mas magpuri tayo, mas sumamba tayo sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay Panginoon na napakabuti. At dahil sa kabutihan niya, hindi niya tayo pababayaan. Ang Diyos, marami siyang mga paraan para punan ang ating mga pangangailangan. But right now, ang gagawin po natin ay magpupuri at magpapasalamat
worship you, worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light of the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light of the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning love, worship you, worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. When I can see it working, even when I don't feel it working, you never stop, you never stop working, you never stop, you never stop working. Even when I can see it working, even when I don't feel it working, you never stop, you never stop working, you never stop, you never stop working. Even when I don't see it working, even when I don't feel it working, you never stop, you never stop working, you never stop, you never stop working. Even when I don't see it working, even when I don't feel it working, you never stop, you never stop working, you never stop, you never stop working. Even when I don't feel it working, even when I don't feel it working, you never stop, you never stop working, you never stop, you never stop working. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light of the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light of the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are.
way make, miracle work, promise keep, light of the darkness, my God, that is who you are. You are way make, miracle work, promise keep, light of the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, that is who you are. Hallelujah. Oh, that is who you are. Good morning. Happy Sunday sa bawat isa. We believe that kahit tayo ay hiwalay physically, we need to have this worship. And praise God, meron tayong technology for us to have this online worship. So sa bawat isa na nasa kanilang tahanan at watching this premiere being uploaded in our Facebook page, maraming salamat sa bawat isa. At sa oras na ito, makisa tayo sa ating pong National Day of Prayer and Fasting. So ngayon po yun, ang National Day of Prayer and Fasting. Praise God, sapagkat ang ating gobyerno ay ina-acknowledge nila ang kapangyarihan ng pananalangin at kapangyarihan ng pag-aayuno. At napakaganda, sapagkat sa oras na ito, kailangan talaga nating manalangin at mag-ayuno para sa ating bansa, para sa buong mundo. So sa oras din ito ay pag-uusapan natin ang huling topic sa ating series sa Book of Ecclesiastes, which is the conclusion of everything. The conclusion on everything. So, ano bang meron dito? The conclusion on everything. In Ecclesiastes chapter 12 verse 13, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Take note of that. Ito na yung pangkalahatan na kailangan natin ginagawa. Ano yun? To fear God and keep His commandments. So, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin na sa bawat pagkakataon o sa lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay natin, ito ang pinupunto. Ito ang ninanais na maganap sa buhay natin. Kahit sa pagkakataon ng sakuna, dapat ito ang nangyayari sa buhay natin. Kahit sa panahon ng sakit, kailangan ito pa rin ang nangyayari because this is the conclusion of all matter. Everything is directing for this topic about fearing God and keeping His commandments. So pag-usapan natin ito nang sa ganoon, sa pagkakataon na kagaya ng nararanasan natin ngayon, na we have this crisis, kailangan ma-remind sa atin that we need to fear God. That we need to keep His commandments. So paano nga ba ito? So first, pag-usapan natin paano ba yung pagiging God-fearing. Kasi pag naiisip natin, fear, parang takot tayo. Just like right now, may takot tayo sa anumang virus or anumang sakit na pwedeng kumapit sa atin. Kaya pag pinag-usapan na fear, parang negative yung naisip natin. Pero hindi ganun yung ibig sabihin nito. Hindi ibig sabihin na you have this God-fearing or you fear God ay hindi na ako magsisimba kasi takot ako sa Diyos, hindi ganun. O kaya magtatago na lang ako kasi takot ako sa Diyos, hindi ganun. Pag sinabi natin na God-fearing, it means that reverence to Him. We need to have reverence to Him, to God. A great respect, honoring His greatness and goodness. Yun yung ibig sabihin ng pagiging God-fearing. And we believe that each Filipino should possess this kind of character. A God-fearing character. Not only in times of calamity, not only in times of crisis, but all throughout our life. We need to fear God. What does it mean? We need to respect Him. We need to give Him glory. We need to honor Him. That is the meaning of God-fearing or fearing God. So we need to live with not only to have a holy life,
but to live our life with fear to God. Ginagawa natin yung isang bagay dahil meron tayong takot sa Diyos. Ang ibig sabihin ng takot sa Diyos ay hindi tayo takot na baka parusahan tayo pag hindi natin ginawa. Ang ibig sabihin na takot sa Diyos ay nire-respeto natin siya, kaya natin ginagawa yung mga bagay na yun. So pag-usapan natin ito, ano bang maidudulot ng pagiging God-fearing? So first is, fear God is to hate evil. Pag sinabi natin, fear God is to hate evil. So, in Proverbs chapter 8 verse 13, to fear the Lord is to hate evil. Kung meron kang takot sa Diyos, dapat iniiwasan mo paggawa ng mali. Iniiwasan mo ang paggawa ng masama. Iniiwasan mo ang pag-iisip na makalamang sa ibang tao because you hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech. We need to avoid those things. Sa bawat pagkakataon ng buhay natin, if you really fear God, kailangan you are avoiding to be in that condition. Kailangan natin mamuhay na merong kabanalan. Paano natin makukuha yun? Paano tayo makakalakad doon sa buhay na may kabanalan kung meron tayong takot sa Diyos? Kaya maganda itong maidudulot ng takot natin sa Panginoon. Sapagkat ito ang magtutungo sa atin para maiwasan, makalayo mula doon sa gawa ng kaaway. So that is first one. Second is, fear God brings wisdom. Napakaganda. Sapagkat ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay pagkakaroon ng talino. Kung ikaw ay may takot sa Diyos, ikaw ay pagkakalooban ng Diyos ng talino. According yan sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. So kung tayo ay merong respeto, kung tayo ay merong paglilingkod, pagsamba, we fear God, it means that the Lord is giving us wisdom. Pinagpapala niya tayo sa pamamagitan ng talino na nanggagaling sa Kanya. Kaya nga may mga pagkakataon na parang hindi natin alam kung saan tayo kumuha ng kaalaman para malampasan yung isang pagsubok. Galing yun sa Diyos. Sa bawat pagkakataon na tayo nahihirapan, sa bawat pagkakataon na nalilito tayo sa mga desisyon, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng talino kung tayo ay merong takot sa Kanya. So that is the second thing. Third is, fear God adds length to life. Kung tayo ay may takot sa Diyos, dinadagdagan pa ng Diyos ang ating buhay. Pinapahaba pa ng Diyos ang ating pamumuhay. So, sabi na dito in Proverbs chapter 10 verse 27, the fear of the Lord adds length to life, but the years of the wicked are cut short. Take note of that. Kung tayo ay merong pagrespeto sa Diyos, kung tayo ay merong pagsamba, kung tayo ay merong takot sa Panginoon, sabi ng Biblia, tayo ay madadagdagan yung araw ng ating buhay sa mundong ito. So, it adds length for our life. So, ganon kahalaga ang magkaroon ng takot. Kailangan sa bawat araw ng buhay natin, tingnan natin kung tayo lumalakad na merong takot sa Diyos. Kung tayo namumuhay na merong takot sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, dadagdagan niya yung araw ng buhay natin. And praise God. Sapagkat sa panahon natin ngayon, akala ng marami ay nabibili ang buhay. Akala ng marami ay nabibili ang kalusugan. Ngunit sa panahon natin ngayon, walang magagawa yung pera kung ang nakasalalay na ay kalusugan. Kung ang nakasalalay na ay buhay. Hindi natin kayang bilihin ang bawat araw ng buhay natin. Ngunit ano yun? Yung bawat araw ng buhay natin, bigay ng Diyos. Bakit? Sapagkat meron na ba kayong nabalitaan na mayaman ngunit namatay? Mayaman, nagkasakit, namatay. Sapagkat hindi natin kayang bayadan ang bawat araw ng buhay natin.
Hindi natin kaya na bilhin yung bawat araw na ibinibigay ng Diyos sa atin. So, anong ibig sabihin nito? Ang makakapagpadagdag lang ng araw ng buhay natin ay ang takot sa Diyos. Kaya importante, sa bawat isa na nanonood sa online worship nito, we need to have fear to God. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos, mamuhay tayo ng may takot sa Diyos, at ang sabi ng Biblia, dadagdagan ng Diyos ang araw ng ating buhay. Next is fear God leads to life. And praise God, it leads to life. In Proverbs chapter 19 verse 23, the fear of the Lord leads to life. Then one rests content and touched by trouble. Ang ibig sabihin nito, kung tayo lumalakad dun sa pamuhay natin na merong takot sa Diyos, sa bawat araw ng buhay natin, kinikilala natin ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, makakasumpong ka ng buhay. Matatagpuan mo ang buhay. Ang ibig sabihin nito, hindi lang buhay dito sa mundong ito. Dahil ang buhay dito sa mundong ito ay temporary lang. Hindi ito pang matagalan. Ang buhay natin dito sa mundong ito ay pansamantala lang. Ngunit, meron pang buhay na ibibigay sa atin ng Diyos pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito. At yun ay dapat natin matagpuan dun sa kaharian ng Diyos. Sabi ng Biblia, kung tayo ay may takot sa Diyos, kung kinikilala natin ang Panginoon sa ating mga buhay, tayo ay magkakaroon ng buhay. At yun ay hindi lang sa mundong ito, kundi buhay na walang hanggan dun sa kaharian ng Diyos. Kaya marapat lang na sa oras na ito, magdesisyon ka na kilalanin ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Magdesisyon ka na kilalanin ang Diyos sa buhay mo. At yan ang magtutungo sa iyo para magkaroon ka ng buhay hindi lang dito sa lupa, kundi buhay doon sa kaharian ng Diyos. Next is fear God gains blessing. So take note of that. If you fear God, it gains blessings. Kung tayo ay lumalakad sa buhay na ito na merong takot sa Diyos, merong pagrespeto sa Diyos, merong pagkilala sa Diyos, ang sabi ng Biblia, bibigyan naman tayo ng pagpapala. So, according yan, Proverbs chapter 28 verse 14, blessed is the man who always fears the Lord, but he who hardens his heart falls into trouble. Kung tayo ay merong takot sa Diyos, kung tayo ay merong pagkilala sa Diyos, kung tayo ay may pagrespeto sa Diyos, sabi ng Biblia, tayo ay bibigyan ng Diyos ng mga pagpapala. At kung sinabi kong pagpapala, hindi lang yung pera. Yan ang pinakamababa na pagpapala, yung pera. Marami pang mga pagpapala na ibibigay sa atin ng Diyos na gaya na lamang ng kalusugan. Sa oras na ito, kung gusto mo na gumaling dyan sa karamdaman na iniinda mo ngayon, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Kilalanin mo siya sa buhay mo, tanggapin mo siya sa buhay mo, at ikaw ay mamuhay na merong takot sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, yung blessing, yung pagpapala darating sa iyo. Ano man yung kakulangan sa buhay mo, ano man yung pangangailangan mo, ang kailangan mong gawin ay magkaroon ng takot sa Diyos. At lahat ng mga kailangan na yan ay ipagkakaloob ng Diyos sa iyo. Pangako niya yan sa atin. Kaya kailangan natin mamuhay na merong takot sa Diyos. So, fear God. Second is, we need to have, or to be in this kind of attitude, fully obedience. Hindi 50% na pagsunod. Hindi 99.99% na pagsunod. Pero total na pagsunod sa Diyos. So, keeping God's commandments should be done with 100% obedience. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pag merong pinapagawa ang Diyos sa iyo, sa oras na ito, kailangan gawin mo. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, bukas na lang. Paano pag wala ng bukas?
Pag sinabi ng Diyos sa'yo, yung mga bagay na nais niyang gawin sa'yo, yung mga bagay na gusto niyang ipasabi sa'yo, yung mga bagay na gusto niyang ipagawa sa'yo, kailangan gawin natin. Huwag na natin i-delay. Huwag natin sabihin na, Lord, sasamba ako sa'yo kapag matanda na ako. Paano pag hindi ka na dinatnang ng katandaan? Nakapunta ka na ba sa sementeryo at nakakita ka na ba doon na lahat ng mga tao na nandoon ay matatanda? Hindi. May mga bata din doon, may mga kabataan din doon. So anong ibig sabihin nito? Hindi mo pwedeng sabihin na bukas na lang. Hindi mo pwedeng sabihin na sa susunod na lang. Sa pagkakataon na hindi ka na busy, kailangan magkaroon ka ng pagsunod sa Kanya. Ngayon na, sumunod ka na sa Kanya. So bakit? Because obedience is trusting God. Ang pagsunod ay pagsasabi ng pagtitiwala sa Diyos. So, sabi na dito sa Psalms chapter 31 verse 14, "But I trust in you, O Lord. I say, you are my God." So, anong ibig sabihin nito? Kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, siya ay Panginoon mo. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Sumusunod ka sa Kanya sapagkat siya ay Panginoon mo. Sapagkat ang Diyos ay Panginoon natin, so dapat tayong sumunod sa Kanya sapagkat ito ay nangangahulugang nagtitiwala ka sa Kanya. So of course, hindi ka basta-basta sumusunod sa mga taong hindi mo kilala. Hindi ka basta-basta sumusunod sa mga tao na hindi ka naman pamilya. Anong ibig sabihin nito? Andun yung pagtitiwala. Ganon din sa Diyos. Hindi tayo sumusunod sa Kanya nang hindi natin nalalaman kung sino yung sinusundan natin. Kundi dahil tayo may pagtitiwala sa Diyos, so ibig sabihin nito, tayo ay magiging masunurin sa Kanya. Ang bawat nagtitiwala sa Kanya, kung ikaw mismo sa oras na ito ay nagtitiwala sa Diyos, kailangan ikaw ay maging masunurin sa Diyos. Palaging first priority ang pagsunod sa Diyos. Kahit sa pagkakataon na gipit ka na, kahit sa pagkakataon na ikaw ay hinang-hina na, kahit sa pagkakataon na ikaw ay napanghihinana ng kalooban, first priority mo dapat ay pagsunod pa rin sa Diyos. Bakit? Sapagkat ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. And of course, lahat ng nagtiwala sa Kanya ay hindi niya pinapahiya. Lahat ng nagtiwala sa Kanya ay hindi niya pinapahamak, kundi ito, ang mga tao na nagtitiwala sa Kanya ay binibigyan niya ng katagumpayan. Kaya sa oras na ito, ibigay natin yung pagtiwala natin sa Diyos. Sa oras na ito, tayo ay sumampalataya sa Kanya at kalakip ng pananampalatayang yun, kalakip ng ating pagtitiwala sa Diyos ay ang ating pagsunod sa bawat kalooban niya. Ikalawa, makikita natin, obedience with all your heart. Kailangan sumusunod tayo sa Kanya ng buong puso. Of course, kailangan natin ng buong puso na sumusunod sa Diyos. Sabi ng Proverbs chapter 4 verse 4, He taught me and said, "Lay hold of my words with all your heart. Keep my commands and you will live." Buong puso dapat. Hindi yung napipilitan ka kaya ka sumusunod sa Diyos. Ayaw ng Diyos na gano'n. For example, ay magkakaloob ka dahil napipilitan ka, dahil nahihiya ka na baka i-announce doon sa harap ng pulpito na hindi ka nagbibigay. Napipilitan ka, ayaw ng Diyos na gano'n. Nagbibigay ka nga, maganda nga yung ginagawa mo, pero mali yung motibo mo. Kailangan ibahin natin. Sa bawat pagkakataon ng buhay natin, sa bawat pagsunod natin sa Diyos, kailangan bukal yan sa puso natin. Maging sa panahon ngayon ng pagtulong, hindi tayo tumutulong para sumikat. Hindi tayo tumutulong para kilalanin ng mga tao. Hindi tayo tumutulong dahil sa anumang mga bagay na pwedeng makuha natin. Ngunit tayo ay tutulong sa mga tao sapagkat ito ay bukal sa puso natin. Ang paggawa ng mabuti ay pagsunod sa Diyos. At kailangan yan ay bukal na nanggagaling sa puso natin. Buong puso kang maglingkod. Buong puso ka na tumulong sa mga tao, lalong higit
sa mga nahihirapan dahil sa sakuna na nararanasan ng ating bansa. Tulungan natin sila ng mayroong buong puso na pagtulong sapagkat ito ang naaayon sa sinasabi ng Panginoon na kapag ikaw ay susunod sa Kanya, bukal sa puso at buong puso yung dapat. Hindi pwede ang napipilitan lang. Hindi pwede na gumagaya-gaya ka lang. Ay, tutulong na ako kasi nakita ko sa iba, tumutulong sila, hindi ganun. Hindi lang gaya-gaya, kundi dapat yan ay bukal sa puso natin. Next is, makikita natin, obedience proves your love. Take note of that. Obedience proves your love. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo kung hindi mo naman sinusunod. Ganon din sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos pero hindi mo naman siya sinusunod. Sa katunayan, kung tatanungin mo ang mga tao sa panahon natin ngayon, sabihin nila mahal nila ang Diyos. Pero pag tatanungin mo kung sumusunod sila sa Diyos, yan na, magkakaiba na ang sagot. So anong ibig sabihin nito? Kung tunay na minamahal mo ang Diyos, kailangan ikaw ay masunurin sa Kanya. Sabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 15, "If you love me, you will obey what I command." If you love Jesus, if you love the Lord, if you love God, you need to obey God. Kailangan malinaw yan sa oras na ito. Kung tunay kang nagmamahal sa Diyos, kailangan ikaw ay sumusunod sa Diyos. Kaya sa oras na ito, ano ba ang nais ipagawa sa iyo ng Diyos? Sa pamamagitan ng takot natin sa Panginoon, sa pamamagitan ng pagkilala natin sa Diyos, at sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Diyos, sa oras na ito, tanungin mo ang Panginoon, ano ba ang nais mong ipagawa sa akin? Tanungin mo ang Panginoon, sa kalagayan ng aming bansa sa oras na ito, Panginoon, ano ba yung nais mong ipagawa sa akin? And right now, if you truly love God, and if you truly love this nation, you need to pray for this nation. And you need to fast for this nation. Tayo ay manalangin at mag-ayuno sa araw na ito. Sapagkat yan ay naaayon sa salita ng Diyos at yan ay ninanais ng ating pamahalaan at yan ang kasagutan sa anumang suliranin na nararanasan ng ating bansa. Kaya sa oras na ito, I am encouraging everyone. If you have a God-fearing life, if you have a fully obedient life, you need to do what is needed to do right now. And yun is to pray and fast for our nation right now. Kailangan ikaw ay manalangin at mag-ayuno. Samahan mo ang lahat ng tao sa oras na ito, lahat ng tao sa araw na ito, sa pamamagitan ng pananalangin at pag-ayuno. Wala ka mang maibigay ng material o pinansyal sa mga nahihirapan. Ngunit sa pamamagitan ng iyong pananalangin sa Diyos, kakatagpuin ng Diyos ang pangangailangan ng mga tao. So sa oras na ito, I'm encouraging you to pray for our nation. Let us pray for our nation. Alam ko na marami ang tumutuligsa sa ating gobyerno. Ngunit sa oras na ito, hindi panunuligsa, hindi pagrereklamo ang makakasagot sa problema. Ang tanging makakasagot sa suliranin na ating pinagdaraanan bilang isang bansa ay ang pananalangin at pag-aayuno. Ipanalangin natin ang ating bayan. Mari ba na sa oras na ito ay maglaan tayo ng panahon upang tayo ay manalangin sa ating Panginoon at hingin ang paggabay niya sa ating bansa. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Mapagpalang Ama,
Alam po namin na sa oras na ito ay ikaw ay nakikinig. Kilala mo kami, Panginoon. Alam po ninyo ang nararanasan ng aming pong bansa. Kaya sa oras po ito, Panginoon, hinihingi po namin, Panginoon, ang kapatawaran mula sa anumang pagkakasalan na nagawa ng aming pong bayan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi ka namin pinansin sa aming buhay. Sa mga pagkakataon na mas inuna namin ang pera kaysa sa pagsunod sa iyo. Sa mga pagkakataon na nawalan kami ng panahon para sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, bilang isang bansa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga bagay na nagagawa po namin na hindi po iyo kagustuhan. Kaya sa oras po ito, Panginoon, kami po'y humihingi ng kapatawaran. Nagsisisi kami, Panginoon, bilang isang bansa sa mga pagkakataon na hindi kami sumunod sa iyo. Sa mga pagkakataon na kami ay gumawa ng kamalian, na kami ay gumawa ng mga bagay na hindi mo kalooban. Bilang isang bansa, kami ay nagpapakumbaba. Patawarin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Kami nga po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo bilang isang bansa sa oras na ito. Ikaw nga po ang siyang kumilos sa aming pong bayan. Ikaw nga po ang siyang kumilos sa aming pong bansa. Hindi po namin kaya na sa amin lang sarili manggagaling ang solusyon. Hindi po namin kaya na sa gobyerno lang nanggagaling ang solusyon. Hindi po kaya ng kahit na sinong tao na masolusyonan ang kalagayan ng aming pong bansa. Kaya sa oras po ito, Panginoon, inilalapit po namin, Panginoon, ang suliranin ito. Alam po ninyo, Panginoon, ang kalagayan ng aming bayan, lalong higit itong COVID-19. Kayo nga po, Panginoon, ang siyang tumulong sa aming pong bansa nang sa ganon ay maayos na itong kalagayan ng aming pong bansa at kami makalaya mula sa crisis na ito. At kami ay makalaya mula sa peligro ng virus na ito sa pangalan ni Jesus. Tulungan niyo nga po aming pong gobyerno. Tulungan niyo nga po aming pong presidente nang sa ganon sila po ay magkaroon ng mga programa na tunay na magkakaroon ng solusyon sa crisis na aming pong nararanasan. Gabayan niyo nga po sila sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At sa oras pong ito, Panginoon, ang ninanais po namin ay ang pag-ibig ng bawat isa sa iyo. Sa bawat isa na mayroong pag-ibig sa iyo, Panginoon, sila po, Panginoon, ay himukin mo na tumulong lalong higit sa mga nahihirapan, lalong higit sa mga walang makain, lalong higit sa mga taong may karamdaman. Sa oras kong ito, Panginoon, gamitin niyo ang bawat isa po sa amin para maging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Makita ang iyong kalinglingan, makita ang iyong kapangyarihan. Gamitin niyo nga po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin bilang iyong kamay na siyang tutulong sa mga taong nahihirapan. Abutin niyo nga po, Panginoon, ang mga tao, lalong higit ang mga mahihirap. Kami nga po, Panginoon, ay iyong tulungan bilang isang bansa. Kami ay nananalig sa iyo. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang patuloy na pumatagpo ng kalakasan ng bawat isa po sa amin, lalong higit sa mga may karamdaman. Pagalingin niyo nga po sila, Panginoon, at sila bigyan niyo ng magandang kalusugan. Ganon din, Panginoon, ikaw nga po ang siyang kumilos sa bawat tahanan ng mga pamilyang namatayan. Kilala niyo po sila at alam po ninyo ang kalagayan ng kanilang buhay. Kaya sa oras po ito, Panginoon, kumilos ka sa kanilang mga tahanan at iparanas mo ang iyong pag-ibig. Ganon din, Panginoon, amin pong sinusuportahan ang mga frontliners sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na magawa ang kanilang gampanin. Ganon din, palakasin niyo po sila. Patatagin niyo po sila, Panginoon, at ikaw ang Diyos na kumatagpo ng lahat ng kanilang pong pangangailangan. Proteksyonan niyo nga po ang aming pong bansa sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesus. Sapagkat sa oras na ito, ang buong bansa, ang buong Pilipinas ay nananalig sa iyo. Ang buong Pilipinas ay nananalangin at nag-aayuno sa iyo, Panginoon. Pakinggan niyo nga po ang hinaing
ng bawat isa. Pakinggan niyo nga po ang panalangin ng bawat isa sa oras na ito, katugunan sa problema, sa suliranin, sa crisis na kinakaharap po namin. Ang katugunan sa anumang pangangailangan ay yun ang ibibigay. Parating na ang pagpapala sa aming bansa sapagkat nagkakaisa na Panginoon ang Pilipinas na ikaw ay kilalanin at mahalin, na ikaw ay respeto at sambahin. Sa oras pong ito, Panginoon, iparanas mo ang iyong kapangyarihan sa aming pong bayan. Iparanas mo ang iyong pag-ibig sa bawat pamilya. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat sa oras na ito, meron ng lunas ang karamdaman na nararanasan ng may COVID-19. Sa pangalan ni Jesus, pinagaling niyo na po sila. Sa pangalan ni Jesus, binigyan niyo na po sila ng kalakasan. At sa aming pong bayan, kami muli ay uunlad sapagkat ikaw ay kinikilala ng bansang ito. Sapagkat ang bawat mamamayan ay nananalig sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ibinalik mo ang puso ng aming pong bansa sa paglilingkod at pagtitiwala sa iyo. Ikaw nga po ang siyang manguna, ang siyang maghari sa aming pong bayan. Ito po, Panginoon, aming pong panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming salamat sa bawat isa na nakisa po sa atin sa oras na ito sa ating pong online worship service. At kung hindi po natin umpisahan ng 12 midnight kanina ang ating pong pag-ayuno, pwede nyo pong umpisahan ngayong alas 6 hanggang sa alas 6 mamayang gabi. At least 12 hours mag-fasting tayo. At sa pagpa-fasting na yun, ay kailangan tayo nananalangin, tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Pagpalait ang bayan na sa Diyos kumikilala. Maraming salamat at always ko pong sinasabi ay like po natin ang ating pong Facebook page which is the Maliwir Christian Church. Para saan? Para tayo ma-update sa mga premiere and live stream na upload doon. Nang sa ganun mapatatag pa ang pananampalataya na meron tayo. Ganun din sa bawat nagnanais na tumulong at magkaloob ng kanilang ikapo at kaloob sa oras na ito. Puntahan niyo po yung page ng Maliwir Christian Church at i-message po ninyo kung paano po ninyo may papadalang yung tulong, ang inyong kaloob o at ang inyong ikapo. Kaya pagpalain ang bawat isa, pagpalain ang bawat pamilya. So maraming salamat and God bless everyone.